Unti-unti nang nababawasan ang pagpapaulan ng habagat sa Luzon. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Well, good evening Jessica. Sa update nga ng Pag-asa, hindi na sa buong Luzon umiiral ang habagat. Nakaapekto na lang ito ngayon dyan sa may western section ng northern at central Luzon. Wala ring panibagong low pressure area o LPA o bagyo na hahatak dito sa hanging habagat, pero babala ng Pag-asa para sa mga may maliliit na sakyang pandagat, huwag muna pong pumalaot o maglayag dito sa may northern at western seaboards ng northern Luzon. Mataas pa rin kasi ang alon doon. Mula umaga hanggang gabi naman bukas, asahan ang mahina hanggang katamtamang ulan diyan sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, kasama na ang Pangasinan, Mindoro hanggang diyan sa may Palawan. Uulan na rin sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kasama na yung Cagayan Valley at Cordillera pagdating ng hapon hanggang dyan sa Bicol Region. At dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga, pero tataas yan pagdating ng hapon hanggang sa gabi. May ulan naman sa Western Visayas, umaga pa lamang, at makakaranas na rin ng ulan ng Eastern Visayas at Samar Leyte provinces pagdating sa hapon. Habang sa Mindanao, buong araw na uulanin ang Sulu Archipelago at dyan sa may Zamboanga Peninsula. Pwede rin makaranas ng thunderstorm dyan sa may rehiyon ng Caraga at Davao pagdating naman ng hapon. Mga kapuso, kapag matindi po ang thunderstorm, hindi lang landslide at flash flood ang dapat pagandaan, kundi pati na ang pamumuo ng buhawi o tornado. Kapag malakas po yung tinatawag nating wind shear, yan yung pagkakaiba ng direksyon at bilis ng hangin sa kaulapan, may nabubuong sirkulasyon o rotation dyan sa hangin sa itaas ng thunderstorm. At mula sa itaas, yung pag-ikot na yan, bababa yan hanggang sa tumama sa lupa. At pagtama niya sa lupa, yan na yung tinatawag nating tornado. Madalas na mas mapaminsala pa yung buhawi kaysa bagyo at karaniwan kasing nasa 300 hanggang 400 kilometers per hour ang daladala nitong lakas ng hangin. Mas malakas pa po yan sa isang super typhoon kung pagbabasihan ang tropical cyclone classification. Wala ring pinipiling oras ang buhawi. May araw man o wala, basta may matinding thunderstorm, pwede pong mabuo at magdala ng panganib. Jessica? So Mang Tani, ang pagbuo pa na niyan ay galing sa itaas? Tama ho, hindi galing sa ground, kundi from the top to the bottom. Yes, Jessica. Nagkakaroon kasi ng pagkakaiba yung bilis ng hangin sa ibaba hanggang sa itaas at magkakaroon niya ng pag-iikot. At sa ngayon, patuloy na pinag-aaralan niya dahil maraming paraan yung umiikot na yan sa ulap, maitutulak yan pababa, pwedeng yung dala ng mga ulan, o kaya ng hail, na kung saan pag bumaba na yon at tumama sa lupa, ay nagiging tornado. Kaya yung sinasabi natin, Jessica, na kapag umuulan ng yelo o yung hail, kuminsan kasunod nun ay buhawi na o tornado. So, dapat ho pala tuwing sinasabi natin na mag-ingat sa flash flood at landslide, isama na rin natin mag-ingat sa buhawi o tornado. Tama yon, Jessica. Dahil nga sa nangyari ngayon sa Metro Manila, sa Maynila, dyan sa San Miguel, talagang dapat siguro isama natin. At lagi naman kasing nababanggit na ang mga panganib na dala ng severe thunderstorm, ayun nga, baha, kidlat, flash flood, hail, kasama na nga yung tornado. Yun nga lamang, bihirang mangyari. Pero sa ngayon, na halos dalawang magkasunod na pangyayari, magkaibang lugar, magkaibang oras, isa sa Bukirin, halos yung isa ay dito sa Metro Manila o sa siyudad, talagang dapat nga siguro maipaalala na kapag mayroong thunderstorm, at ngayon ay panahon ng thunderstorm, Jessica, kaya dapat isama na rin yung panganib na yan sa pagbibigay ng advisory. Mang Tani, parang kagabi lang napag-uusapan natin, baka sakaling baka magkaroon uli ng buhawi. Ang bilis ng pangyayari. Kagabi agad, no, alas 9 ho pala, nagkaroon na ng buhawi sa San Miguel, Bulacan. Sabi ho ni Emil, no, na nasa site po ng buhawi na yan, parang may dalang tubig daw ho yung buhawi na tumama sa kanila, hindi lang hangin na malakas, kundi may tubig pa. Yes, Jessica, kasi nga ang isang thunderstorm, may mga ulan yan. May ulan, posibleng may hail. So ang nangyari ngayon, bago nabuo yung tornado, umuulan-ulan, dulot nitong thunderstorm. So yung thunderstorm na may ulan, hanggang sa nagkaroon ng hangin na umiikot at yun nga, nagkataon, dun sa kanila tumama yung tornado na yon. So may talagang
kumisan may dalang hangin, depende ron sa intense thunderstorm. Dahil kumisan yung hangin o yung ulan, posibleng hindi kaagad dun sa kanila babagsak, pero may nabuo na kagad pag-ikot ng hangin. At maano ko nga pala, Jessica, kasi mapapansin mo, dahil kagabi tinanong mo, paano kung inyong kabahayan ay hindi ganun katibay, di ba? Dahil ang sabi nga natin, kapag meron ng intense thunderstorm, maghanap na ng matitibay na gusali. Eh, ang nangyari dito sa may San Miguel, kahit na matibay at konkreto yung bahay, natanggal pa rin yung bubong. Ang nangyayari kasi, Jessica, sa loob ng isang tornado, ang pressure niyan ay napakababa. So pag yan ay dumaan sa isang bahay, yung pressure na nasa loob ng tornado na yan, masasakop yung bahay na yon. Ang mangyayari ngayon doon, parang sasabog yung bahay mo dahil sa baba ng pressure. Kaya yung kumisan yung mga bintana masisira, kasama na yung bubong, malakas na yung hangin, mababa yung pressure, talagang tatangayin at parang sasambulat yung bahay mo kahit gaano katibay. Hindi lang parang tinutuklap ang tani eh. Para kang iniikot sa loob ng buhawi na yon at hinihigop ka pa eh. Ganun kalakas, sabi mo nga, 300 to 400 kph. Mas malakas pa sa super typhoon yung puwersa na nariyan sa buhawing yan. Yes, Jessica. At ang ano nga dyan ay napakatulin. Halos wala kang panahon para paghandaan yung napakalakas na hangin na yan dahil may thunderstorm ka lamang and then bigla ay meron ka na kagad buhawi at pagkatapos lamang ng ilang minuto, wala na kagad yung buhawi na yan. Ganun katulin. Kaya nga hanggang sa ngayon ay napakahirap i-forecast kung saan at kailan magkakaroon ng thunderstorm. Ang pinakamagandang paalala sa ating mga kapuso, kapag po mayroon talagang thunderstorm na intense, yung halos yung ulap ay parang nakita nyong tatama na sa inyong bahay, yun yung mga pagkakataon, Jessica, na posibleng magkaroon ng buhawi o tornado. Ang mahirap po dito sa nangyari sa San Miguel, Bulacan, Mangtani, gabi. Ang palatandaan lang po ng mga residente, para raw silang nakarinig lang ng tunog ng sasakyan. Parang napaka-ordinaryo pong naririnig yun. So, paano kaya yun? Wala, it will just hit you anytime. Yun ang isang Jessica, kaya ito ay isang malaking challenge, no? Ito ay isang malaking challenge na ibig sabihin, may solusyon to. Kaya ngayon pa lamang talagang dapat pag-aralan na kung paano talaga makakapagbigay ng dapat ay kahit man lamang babala dito sa ating mga kapuso na at hindi lamang talaga dito sa Bulacan pwedeng mangyari yan, kahit sa ang panig ng ating bansa. At meron na kasi tayong mga radar. So dapat talaga siguro pagsikapan ng ating mga warning agencies na mabigyan ng babala at mapag-aralan ang gusto kung paano mabibigyan ng babala yung ating mga kababayan tungkol dito sa pagkakaroon ng ng tornado. Kagaya nga rin po ng nasabi ko kagabi, Mang Tani, hindi tayo prepared dahil hindi tayo oriented, ika nga, dito sa mga buhawi. Yung ating mga bahay, simpleng-simple ang pagkakagawa. Bibihira lang po ang may basement dito. Hindi katulad nung sa Amerika na talagang meron silang basement para yun ang shelter nila kapag tumama itong mga tornado o buhawi na ito. Yes, Jessica, at isa pa nga siguro yan na kung ang pinaghahandaan natin before yung the big one o yung lindol na kung saan kailangan patibayin natin yung ating mga gusali, palagay ko isa na ring dahilan nito para kahit papano isama yan dun sa building code na yung mga may kakayahan na patibayin yung kanilang bahay, dapat mas matibay para kung sakaling magkaroon uli ng ganitong tornado ay mas maiiwasan o kahit papano ay mabawasan yung matinding epekto nito sa mga kabahayan. Maalala ko lang, Mang Tani, kasi nung ako po'y nag-cover nung nangyaring trahedya sa Ormoc, no? Meron pong mga nagsabi sa akin na parang meron daw buhawi na nanggaling sa dagat, yun ho siguro yung tinatawag natin ngayon na ipo-ipo, na parang pagtama daw po sa bundok, kasi may pinakita ho silang tapyas nun sa bundok at parang ibinuhos dun yung tubig, yun daw yung nag-cause nung massive na landslide doon o yung flash flood. Posible ho ba yun na pwedeng yung mga buhawi na yan o yung ipo-ipo hihigop ng malaking volume ng tubig mula sa dagat tapos sa kanya idadump somewhere? Dagdag peligro ho yun. Kasi bukod sa malakas na hangin, yung malaking volume pa ng tubig, Mang Tani. Totoo yun, Jessica, at pwedeng mangyari talaga yon dahil yung ipo-ipo na yan, o pag yan inabuo sa tubig, ang tawag natin dyan ay ipo-ipo.
pwedeng magdala yon ng maraming tubig at pag tumama sa lupa, doon niya ibubuhos. At may mga nangyayari talaga, Jessica, no? Na may nabubuong ipo-ipo o tornado o ipo-ipo sa dagat at may dalayang kumisan mga isda. At pagkatapos na tumama yan sa lupa, na yung mga tao nagtataka dahil may mga isda na galing sa kalangitan na bumabagsak sa kanila. Hindi nila napansin na yun ay dinala ng isang ipo-ipo. Kaya yung maraming tubig, lalong-lalo na kung tag-ulan, ibinuhos, plus yung malakas na hangin na dala nitong ipo-ipo, kaya pwede rin yan na magsimulan ng pagguho ng lupa. Meron din ho ako narinig na ganyan sa Tacloban, Mang Tani dun sa mga tinamaan na hindi yung mga bahayan at communities dun sa malapit sa dagat, kundi dun sa syudad mismo, malayo sa dagat. Nagtataka raw sila, bakit merong tubig na ibinagsak dun sa kanila, bukod dun sa lakas ng Yolanda, malayo sila sa dagat, hindi na ito yung storm surge na pinanggalingan ng tubig, kundi parang may tubig daw ho na galing sa itaas. So, posible rin ho pala ito nangyari din doon. Yes, Jessica. At ito pa ang isang napakapanganib sa isang bagyo, no? Doon sa malapit sa mata ng bagyo, maliban doon sa malakas na hangin, pwede rin na mayroong mga tornado o ipo-ipo sa gilid ng mata ng isang bagyo. Kaya maliban doon sa napakalakas na hangin, at yan ay naranasan na rin dyan sa may Bicol nung dumaan yung bagyong Reming, na napalipit yung mga steel tower. At makikita natin na yan ay dulot hindi noong sirkulasyon ng bagyo, kung hindi isang tornado na nakasama doon sa gilid ng mata ng bagyo. Kaya yung binabanggit niya yon ng mga taga-Tacloban, posible yon, Jessica, na mula sa dagat, mayroong nabuong mga ipo-ipo na nagdala ng tubig at ibinuhos sa kanila noong hindi na makaya ito nitong sirkulasyon na ito. Mukhang kailangan pa rin ho natin pag-usapan talaga ito ng mas masinsinan at kailangan ituro nyo po sa ating mga manunood at sa ating mga kababayan yung mga ganitong senaryo. Kasi kumbaga wala ito sa bokabularyo natin dati, Mang Tani. Yes, Jessica. At dito nga sa ating I Am Ready Facebook page, isinama na rin natin yung mga dapat gawin bago at habang nagkakaroon ng tornado. Pero ito nga ay dapat nating ipaalala, lalo na ngayon. Hindi lang dito sa atin sa Maynila, hindi lang sa Bulacan, Jessica. Sabi nga natin, hanggang merong mga lugar na nakakaranas ng thunderstorm, ay nandyan yung posibilidad na magkaroon ng matinding tornado. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.